My Digital Life Story. Naredo Ranyalaan, 11 Sambisig. Ako sa Ranyalan Naredo. Pinanganak noong Pebrero 15, 2008. Sinilang sa Quezon City. Mayroong ako 2 kapatid na babae. Sina Hazel Anlawan at Jenny Liosa Anlawan. Ang aming mga magulang ay sina Lardner Q. Lawan at Violeta Anlawan. Ilang buwan pa lamang nang ako ay inuwi dito sa Leyte. Sa lolo at lola na ako tumira at sila ang nag-alaga sa akin. Nang ako ay mag-1 taon ay iniwan na ako ng mga magulang ko sa aking lola at lola dahil ayaw nila sa akin. Nag-2 taon ako sa aking lolo at lola kasamang aking mga tita at tito. Sila ang nagsilbing mga magulang ko dahil iniwan naman ako ng aking mga magulang. Hanggang sa nag-3 taon ako, ganun pa rin ang nangyari. Sila palagi ang aking kasama tuwing sasapit ang aking kaarawan. Walang pinagbago, wala pa din akong magulang na nakakasama tuwing kaarawan ko. Nang ako ay mag-4 na taon, makalipas ang ilang buwan ay pumanaw ang aking lolo. Pumanaw siya ng biglaan, hindi namin alam ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang nangyari. Pinakamasakit na nangyari sa amin dahil siya ang tumayo bilang aking ama. Siya ang nag-alaga sa akin. Tinuring niya akong anak kahit apo lamang talaga. Siya ang umako ng responsibilidad na dapat ay sa ama ko. Matagal na panahon bago namin nakalimutan ang pangyayari na ito. Masakit man ngunit kailangan tanggapin dahil kung patuloy namin iisipin ang ganun na pangyayari ay mas mahirapan lang kami. Sa taong 2013, ako'y nag-5 taon, maraming pangyayari ang hindi ko matandaan. Ngunit isang pangyayari ang hindi malilimutan. Isang trahedyang kumitil sa maraming buhay. Isang typhoon Yolanda ang aking tinutukoy. Isang pangyayari na halos maging trauma sa lahat ng tao. Ang bagyong ito ay malakas at sumira sa halos lahat ng mga bahay sa kapuluan ng Leyte at Tacloban. Pero hindi naman halos nasira ang aming bahay, ngunit nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon na walang nawala at nasaktan sa pamilya ko. Nag-elementarya ako sa Congressman Alberto T. Agoa Memorial Central School or CATAMS. Ito ay nasa Barangay Sawang. Maliit lamang ang aming paralan. Nagsimula akong mag-elementarya noong 2015. Ako'y 7 taong gulang nang ako ay nag-grade 1. Wala naman akong masyadong ginawa kundi pumasok sa paralan at mag-inig sa guro. Halos araw-araw, ganun lang ang ginagawa ko. May nangyari sa taon na yon na hindi ko makakalimutan. Dahil aksidente na nabasag ang picture frame ni ma'am, kaya pinagalitan kami at pinabayaran sa amin yung picture frame. Nung ako'y nag-grade 2 ay parang walang pinagbago. Ganun pa rin ang ginagawa ko sa araw-araw. Naging honor ako ng grade 1 at grade 2. Sumali ako sa Girl Scout noon at marami akong naging kaibigan. Meron rin akong ginawang pagkakamali dahil nabalik ko ang daliri ng classmate ko dahil sa inis ko sa kanya. Nang ako ay nag-grade 3 ay ganun pa rin ang nangyari sa araw-araw na pagpasok ko at naging honor din ako noon. Nung ako ay nag-grade 4 ay nagkaroon kami ng first Holy Communion at naging honor din ako. Pag grade 5 ko naman ay sumali ako sa badminton at lumaban kami sa school meet o district meet. Hanggang area meet lamang ako dahil natalo ako. Nangyari ang area meet sa Haro. Marami ang naging experience ko bilang athlete at masaya naman. Marami ang nakilala ko. Marami din ang alaala ko doon. Nung nag-recognition na ay 4 na medals ang natanggap ko dahil sa paglalaro ko ng badminton. Grade 6 ko naman ay sumali pa rin ako sa badminton. Masaya ako dahil nanalo ako sa area meet at para provincial na ako. Ngunit hindi ako nakasama at nakalaro dahil nagalit ang coach ko. Hindi kasi ako nakapasa agad ng requirements. Nang malapit na matapos ang grade 6 ay nagkaroon ng COVID-19. Pandemic time noon, kaya hindi kami nakaranas ng moving up noon. Ako ay nag-junior high school sa Carigara National Vocational School or CNVS. Matatagpuan ang CNVS sa Barangay Norte, Carigara, Leyte. Mayroong
processing, SMAW, aquaculture, garments at agriculture. Maraming guro ang mapabait at matyagang magtuturo. Medyo malawak sa loob. Noong ako ay nag-grade 7 ay section yellow ako. Module lang noon dahil sa pandemya. Wala akong masyadong natutunan sa mga panahong iyon. Si tita ang kumukuha at pumapasa ng module ko. Kasi bawal lumabas ang mga minor de edad. Noong nag-grade 8 ako ay food processing ang kinuha ko at medyo nahihirapan na ako sa pagsagot ng module ko. Minsan ay pinapasa ko ang module ko kahit walang sagot at ako na rin ang kumukuha ng module ko para pumasa at kumuha na rin ng sasagutan. Palagi 80 below ang grades ko noon pero pasado na ito para sa akin. Pag grade 9 ko ay face-to-face classes na pero set A, set B lang at half day lang ang pasok. Sa first quarter lang ang status namin na iyon at pagdating sa second quarter ay natanggal na ang set A at set B. Naninibago pa ako dahil mahigit ilang taon ay face-to-face na naman. Kalaunan ay nasanay na lang ako. Masaya ako dahil marami nang naging kaibigan ko. Noong naging drums ay sumali ako ng palarong badminton. First place lang ako at okay lang naman sa pag-grade 10 ko naman ay ganun pa rin ang section ko. Mahirap na ang mga lesson, hindi katulad noong sa grade 9. Sa first quarter ay honor ako at pagdating naman ng second quarter ay halos araw-araw na akong lumiliman sa klase dahil sa sakit na UTI. Dahil sa pagliliban sa klase ay nahuhuli na ako sa aming mga lesson at hindi na ako nadala sa honor list. Sa fourth quarter ay marami na ang ginagawa namin. Sumayaw kami ng hip-hop at cheer dance. Sa hip-hop ay last place lang kami dahil sa hindi namin pagkakasangkayan ng ibang classmate ko. Sunod-sunod din ang practicum namin. May aksidenteng nangyari sa akin dahil habang nagpa-practicum kami, meron kaming hindi napansin na may leakage yung glass jar. Noong isasara ko na ay biglang sumabog yung sabaw at napaso ang aking kamay. Nadala ako sa overall honors. Noong araw ng seremonya ay halo-halo ang emosyon na aking naramdaman. Dahil maghihiwalay-hiwalay na kami ng mga classmate ko na halos ilang taong kong nakasama. Sa panahon ngayon ay iba na. Hindi na katulad nung 1 to 5 years old ako, elementary days at junior high school days. Katulad ngayon ako ay senior high school na sa Arigara National Vocational School pa rin ako nag-aaral. Bilang senior high school ay hindi pala madali. Medyo mahirap, maraming mga performance task at activities. Pero normal lang naman ito tulad ng sabi ng aming mga guro. Dahil bilang mag-aaral ay marami talaga ang gawain. Medyo naninibago lang din ako dahil hindi ko na mga kaklase yung mga kaklase ko noong grade 10. Naging iba ang aking pag-iisip ngayong panahon, hindi tulad ng dati. Sa ngayon kasi mas marami na ang problemang dumadating kahit ganito pa lang ang edad ko. Nung nagbakasyon na ay naging marami ang gawain ko. Marami ang utos sa akin ng aking tita at lola. Hindi naman ako nagrereklamo dahil ako lang ang pwedeng utusan nila. Halos palagi akong nasisermonan nila dahil palagi ang mali ko ang napapansin nila. Pero nung magtagal na hindi na sila ganun sa akin. Halos sa bahay lang ako, hindi kasi ako pinapayagan na gumala. Yun lang naman ang mga ginawa ko pagkatapos ng moving up namin. Ngayon ay senior high school na ako. Ang aking strand ay Gas. Ang aking advisor ay si Kina Eileen M. Medalla. Si mama ay mabait sa amin at mahaba ang pasensya sa amin. Meron kaming 8 subject na hindi katulad noong junior high school kami. Mas kakaiba ang ibang subject sa senior high school. Unang araw pa lang ng pasukan na hindi ako nakapasok dahil nilagnat ako. Akala ko ay isang